pag-join sa ating one-on-one interview. So by the way, no, ito po si Mentor Lynn, ang isa sa mga pakikinggan natin. Isa po siyang OFW from Hong Kong, no? Napakatagal na niyang OFW from Hong Kong. At alamin natin yung kwento niya tungkol po sa buhay niya. So, thank you so much, Ma'am Lynn, sa pag-join sa ating one-on-one interview. Ito po ay usapang kapirahan o business talk. No. Okay, so Ma'am Lynn, welcome po. Ma'am Jay. Salamat po, Ma'am Jay, sa imbitahan niyo po. Ayan. So, thank you so much po, no? Ma'am Lynn, ako ay may na-ready lamang sa iyo na 10 katanungan, no? So, ito po ay tungkol sa mga nakaraan at sa mga hinaharap at sa ano mo ngayon, kung ano mga pinagdadaanan mo. So, una ko pong katanungan sa iyo, ma'am, no? Bakit ka nga ba nag-ibang bansa? Is mapangarap na tao. Noon pa man talaga, nakitaan na talaga ako ng ano na iba yung ano ko ba, iba yung mindset ko. May gusto akong gawin na kailangan makuha ko yan. Ganun kasi ako talaga. Noon pa talaga yan. Kaya nung may chance ako na makapag-abroad kasi yung nanay ko is OFW din ng Taiwan, tinulungan niya ako para makapag-abroad. So, ayun, nakarating ako ng Taiwan, tinulungan ako ng nanay ko dahil sa mga anak ko. Saka gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay na sarili kong sikap talaga. So, ang pangalawa nating tanong is, ano po ba yung buhay mo nung nasa Pinas ka noon? Isa sa pinakaano ko noon, nung before ako nag-abroad, isa akong empleyado. Ini-empleyado ako ng isang company. Yun yung ano ko, dagdag ko sa panghanap buhay maliban doon sa, kasi yung ex ko, yung husband ko, tatay ng mga anak ko, may sarili din kaming tricycle, yung drive, so not enough talaga yung kita na yun. So ako naman, hindi ako mapakali lang nasa bahay. Gumagawa talaga ako ng paraan. Nagluluto ako ng pagkain, yung mga ulam-ulam, para tantinda, pero not enough pa rin. Ang ginagawa ko, pumasok ako ng trabaho sa isang company. So mag-overtime, uuwi ako ng alauna, kaya gusto madaling araw, matutulog ako ng ilang oras, 2 to 3 hours, okay lang sa akin. Gising ko, magluluto ako, paghahanda ko yung mga anak ko, papasok na naman ako. Iiwan ko lang sila doon sa mga kapatid ko kasi yung mga kapatid ko nakatira din sa akin. May ano na rin sila na pwedeng kapagantay. Kaya yun po yung ginagawa ko most nung nasa Pilipinas ako before ako nag-abroad. Isa akong empleyado. Yung katanungan ko, no, ano yung mga pinagdaanan mo o yung hirap na pinagdaanan mo habang ikaw ay nasa ibang bansa? Nakikita ko sa mga mata mo yung lungkot, no? Oo, pag naaalala mo yung mga pinagdaanan mo habang ikaw ay nasa ibang bansa. So, ano nga ba yung pinakamabigat, pinakamahirap? Yung unang-unang pinakamahirap is yung malayo talaga sa mga anak ko. Yan ang pinakamahirap. Lalo na yung naging broken family kami. Hiwalay kami ng tatay ng anak ko. Isa yan sa pinakamabigat talaga kasi nga umalis ako, nabuo yung pamilya ko pagbalik ko. Kahit hindi pa ako nakabalik, nakauwi, nasa abroad pa lang ako, wasak na yung pamilya ko. Hindi ko na maibabalik ba. Sinabi ko sa mga anak ko na hindi ko na maibabalik yun. Pero kaya ko silang suportahan. Sorry, naiyak. Ano yung kaya ko? Yun ang pinangako ko sa kanila talaga. Magiging nanay at tatay ako sa kanila. Hindi ako sila iiwan. Kasi sobrang hirap ba? Kumbaga, yung mga naranasan kong hirap sa mga noon, sobrang sobrang. Pero, tanda ako mag-dare para sa mga anak ko kasi yung kikitain ko dito sa abroad, never kong kikitain sa Pilipinas. Kumbaga, kung gaano anak kinikita dito sa Pilipinas, napakaliit. Hindi kaya i-survive. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kailangan ko talaga lumayo ang trabaho para kung ano man yung mga gusto niya maibigay ko, sabi ko sa kanila. Pero kung hinihingi sa akin yung buong pamilya, hindi ko na maibigay.
Yun ang sinabi ko sa naintindihan naman ng mga anak ko. Hanggang ngayon, ah, saka yung naranasan ba na, hindi naranasan ko yung gutom ba, initiate. Kasi hindi lahat ng employer mo is yung may malasakit sa'yo ba, yung gano'n. Ang iniisip nila, binabayaran ka, nandiyan ka para magtrabaho, babayaran ka nila. Hanggat na, baga walang concern yung iba ba, na yung naranasan ko mga employer, na Grabe. kung gusto mo kumain, hindi kang kakain. Yung ganun ba? Yun, isa sa pinakamahirap ko. Pero sa awa ng Diyos, na-survive ko naman siya lahat. Natapos yung kontrata, nagawa kong ano, yung bang ganun ba, iniisip ko, bawat patak ng luha ko sinasabi sa sarili ko, dollar ito, pera ito, hindi ko to kikitain sa Pilipinas. Kailangan kong kumita para din sa mga bata. Yun po, yun ang pinakamahirap talaga mga guys, para sa akin. Grabe, thank you so much, Ma'am Lynn, no? Mas lalo kitang nakikilala at naiintindihan, no? Sa mga ano mo sa buhay, pinagdadaanan mo. So, tanong ko lang, no, Ma'am Lynn, ilang taon ka na as OFW? Ilang taon ka nang Ah, nag-OFW? yung simula ako nag-OFW is 2006 talaga. Nag-abroad na ako. 2006. Hanggang ngayon. Sabi ko nga, gusto ko ng huminto. Pero hindi pa dapat. Hindi pa talaga. Kumbaga, tagal ko nang nag-abroad. Sabi nga nila, matagal na ako nag-abroad, malaki na yung ipon. Hindi. Kasi, siyempre, kailangan mong tumulong. May mga anak. Lalo pa ngayon, may mga apo na rin ako. Kumbaga, dagdag na nung sa iisipin ba, na kailangan mo na talaga magtrabaho at yung maipon ba, ang hirap ipunin yung pera talaga. May sabihin napakalaki ng sahod mo. Grabe, ang tagal, no? If I'm not mistaken, nasa 14 years na rin, ano? Yes po. Ito po. Wow, wow. So, Yes paano po. mo nakilala, Ma'am, Ito si yan. Rising Era? Paano mo nakilala ang company na Red? Pero hello, siya yung nauna na naman pumasok. Tapos nung ayun, mga siya na rin nag-introduce, nagpa-intindi sa akin. Nung nakita ko nga, gulat ako kasi nung sinabi Mike Sirantes, sabi ko, ay, kilala ko yan. Sabi ko siya yung nag-message sa akin, sinasabi ko sa'yo before. Sabi ko sa kanya, eh wala, ganun talaga yung ano, kumbaga sa haba-haba ng panahon, talagang bilong talaga ako. Kumbaga, Yes. para sa red talaga ako. Para kay Titans ako. Kaya ako nandito, Yes. doon ako nagsimula. Yes. Dahil doon sa instrumental ko na, puro po. Wow, yes, yes. Para ka talaga sa Red, tinadhana ka dito, no? So, bakit ka nag-join sa Red, Ma'am? Anong dahilan? Bakit ka nag-join? Una talaga, hindi ako interesado kasi yung mga, iyan na naman, ganun ba. Pero nung nakita sa akin yung agriculture, kasi natutulungan ako, gusto ko rin makatulong sa iba na may gaya sa akin before na may hormonal imbalance. Kaya iyon yung start ko ng journey to dito sa red. Wow. Dahil doon sa product na yun. Wow, dahil sa products, no? Grabe. So, ibig sabihin, Ma'am, no, kung ikaw ay talagang nagtiwala at nag-join sa Red, no? So, syempre, no, pinaka-itatanong natin din is, ano na ba yung pinaka naitulong ng Red sa'yo? Pinaka malaking naitulong sa'yo ng Red? Unang-unang ma'am Grace sa health. Yun talaga sa health. Yun talaga yung yung number one talaga na naging tulong ng red sa akin yung benepisyo pagdating sa health ko. Kasi doon kumbaga nag-ano ako. Pangalawa, doon sa kita, doon ang thankful ako. Dahil din sa red, sabihin ko. Pero thankful ako sa 1 year na pagpasok ko sa red, nagkaroon ako ng lupa. Bayad na yung lahat. Inaasikaso na yung titulo para Wow. maiyan na sa pangalan ko. Kaya sabi ko nga sa lahat sa partner ko na punta ng Bohol at proud ko ipapakita ito yung yung pagsisikap dito sa red. Sabi ko, ito yung naipakita ko talaga
Tapos yung bahay na tapagaw, sabi ko nga, hindi ko magagawa yung bahay kung wala yung lupa. So, inuna ko si lupa, sinunod ko yung Wow. Wow. sinunod ko yung bahay. Diba? And Building hoping din yung makita namin yan, no? Sana makita namin yan, no? So, no, Toby, gusto kong makita yan, no? So, syempre, ma'am, ang dami na palang nabago sa buhay mo, no? Ang laki ng pinagbago nung noon na wala ka sa red at ngayon na nasa red ka. Tama ba, ma'am? Yes po. Team mo, no? Ano yung vision at mission mo sa team mo? Ano yung gusto mong mangyari sa team mo? Gusto ko talaga sa team ko, isa lang talaga ang una ko sinasabi, magtulungan tayo. Ang tulong namin hindi lang dito. Kailangan mapalaki. Yun, grabe, no? So, ang swerte ng nasa team mo, no? Talaga nga naman ang laki at ang lawak ng pangarap mo pagdating sa team mo, no? Syempre, ma'am, doon naman tayo sa goal mo. Ano bang goal mo, no? Habang ginagawa ang red. Ano yung goal mo sa buhay? Gaya ng lagi ko sinasabi pag tinatanong ko yung goal, isa yung goal ko, ako naman yung makapagbibigay ng ginhawa doon. Kumbaga, ibabalik ko lahat yung sacrifices doon sa isang tao na naghirap sa akin at saka sa mga anak ko. Sabi ko nga yung tatay ko. Kasi naghihirap siya talaga. Simula nung maliit pa lang kami magkakapatid, hanggang sa lumaki kami, hanggang sa nagkaroon ng apo sa akin, siya pa rin. Kumbaga, ang gusto ko ba na, hindi, ako naman, kasi hindi siya makapag-travel, gawa ng may mga anak ako na binabantayan niya, nasikaso niya, yung gano'n. Tutulong sa kanila talaga. Yun, pinaka-goal ko talaga, family talaga, mag-raise mga anak ko, tatay ko, nanay ko, lahat ko. Kahit sa kapatid ko. Grabe, no? Grabe. Yan po si Ma'am Lynn, mapagmahal, no? Grabe, sa sobrang mapagmahal, lahat ay gustong ibigay pagdating sa pamilya, no? So, Ma'am Lynn, tapos na po tayo sa ating mga katanungan, no? Meron na lamang akong konting request, no? Ano po ba yung gusto mong, o ano yung masasabi mo sa mga kapwa mong OFW na hindi pa kilala ang Red? At bakit nga ba kailangan nilang makilala ang red? Ano ko lang, masabi doon sa mga, sana makilala na nila si Red at saka isa ito sa dahilan na makilala nila ang Red. Kasi maraming opportunity si Red na handang ibigay. Kumbaga, ito kasing company na to, hindi lang siya company na parang may puso kasi may puso kasi lalong-lalo yung presidente natin, yung CEO. Dito kasi yung puso niya. Nakahanda niyang tulungan. Gaya sa aming mga OFW. Diyan na sa beauty products, sa health, sa kape, lahat. Lalo sa agriculture, sa livestock. Ayan. Wala nang aanuhan ba? Kung titingnan mo lang, dito kasi, mas mabilis dito maganon sa OFW kasi may pera pa, madaling mag-invest, madaling sa habang nandito pa kailangan mag-ipon. Hindi lang mag-ipon para kasi pag-iipon sa bangko, kailangan i-multiply yung pera. Kasi pag sa bangko na natutulog to, pag once i-invest mo siya sa red, saka talaga hindi sila magsisisi. Kasi sa red, andyan na lahat binibigay na sa iyo lahat talaga ng red. W na mga, kung sino mang makakita dito, yun na po kayo sa red. Hindi po kayo magsisisi. Dahil ang company na to, ibibigay sa inyo lahat at saka may puso po talaga. Yes. Napakagaling po talaga ng presidente ng Rising Era. Ayan, so thank you so much, ma'am. And thank you so much, no? Talaga nga naman, binigyan mo ko ng time sa ating one-on-one interview, no? So, ano po yung gusto mong sabihin sa makakapanood na to, sa mga, sa video natin? Anong gusto mong sabihin sa mga audience natin? Maka-inspire ako sa inyong lahat, mga brand partners ko at saka sa lahat ng mga nakapanood at saka yung hindi pa po member ng Red. Mag-member po kayo ng Red.